Sa bidyong ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano mang-agaw ng babae, ay mali. Kung paano i-convert ang grams sa cup. At kung bago ka pa lang sa aking channel, i-subscribe mo na yan at i-click mo na rin yung bell para lagi update pag may bago tayong upload. So yan na mga kamaster, so bago tayo mag-umpisa, so i-share ko muna sa inyo kung anong pinagdaanan ko sa grams na yan. So kasi mahirap po talagang gamitin yung grams, pero base sa pinagdaanan ko ay pag magtimpla kayo ng maramihan o kuntihan, hindi nyo masusundan yon. Kaya dapat kailangan nating matutunan yung paggamit ng grams, dahil nung nag-umpisa ako dito ay ang lagi kong ginagamit ay cup, pero nung pinagtimpla ko ng bus ko ngayon ay nahirapan ako kasi nga hindi ako nasanay sa grams. So siya yung dahilan kung bakit natutunan ko yung pagtitimpla ng mga konti, pataas, ganyan. Ang isa pa mga kamaster na ayaw ko sa grams ay kailangan mo pa talaga siyang isipin. So medyo mahirap nga yan dahil nga hindi ako nakapag-aral, kaya so hirap akong gamitin yung grams, kaya umaasa na lang ako sa cup. Pero nung natutunan ko rin, so nakakapagtimpla na ako ngayon ng maramihan, kahit konti lang, kahit ilan pa yung titimplahin natin ay kayang-kaya natin yun kung matututunan natin ng grams. Kaya dapat kayo rin naman po doon sa nagtanong kung saan daw makakabili ng mga gamit sa bakery, so makakabili kayo niyan sa sa Facebook, sa online, so kung hindi niyo alam yung Facebook, so pag-search kayo sa Facebook, yung mga anak niyo sigurado alam nila yan kasi mga adik sa Facebook yun so pa-search na lang doon kung ano yung kailangan yung gamit ng bakery, ay nandun lang po yun. So marami pong gamit doon na mura, kasi yung boss ko doon din bumili ng yung oven lang na maliit, so doon siya bumili. Kaya ang suggest ko sa inyo ay maghanap kayo sa Facebook. Kung wala kayong Facebook ay magpaturo kayo sa mga anak nyo o kaya sa mga pinsan nyo, so doon kayo tumingin, mag-search nyo lang doon sa Facebook. So marami po doon yung pwede nating bilhin sa halos lahat po ng gamit. Sa online po tayo pwedeng bumili ng mga gamit sa bakery. So nangawit na yung kamay ko, so umpisa na natin to. Bago ko makalimutan, shout nga pala kay Mary Ann de la Cruz Villanueva. Shout sa inyo. Unang tips ko po sa mga baguhan o sa mga gustong matuto mag-bakery ay bumili kayo ng kilograms, dahil yun po ang pinaka-importante sa bakery. Dahil ang cup ay hindi pare-parehas ang sukat, lalong-lalo na magkakaiba tayo ng lugar. Dahil kung grams ang gagamitin nyo, lahat ay pare-parehas ang sukat. Kaya kung pwede po ay matuto po kayo gumamit ng grams. Kung ayaw nyo naman po ay wala pong problema. Kung hindi naman para sa akin to, para sa inyo. Dahil dito hindi natin kailangan magaling para matuto. Ang kailangan natin ay matuto para gumaling. So yun na mga kamaster, so ito yung convert ng natin, mga harina natin, so tag-isang cup po ito, isang cup yan lahat, so pero magkakaibang harina ito, pero pagdating sa grams ay mali na yung sukat niya. So itong cake flour 1 cup, kapag kinonvert natin sa grams ay 135 grams. So kapag itong bread flour naman, so ito yung bread flour, ito yung tinatawag na mga kamaster, first class, so 1 cup din to. So kapag tinimbang natin sa 1 gram, so 140 grams na siya. At ito yung all purpose, mga kamaster, ito yung panglahatan ito, kung wala kang bread flour, so pwede mo tong gamitin, ito yon. So ang grams po niya ay 150 grams, so magbibigay ako ng sample kung bakit ayaw kong gumamit ng cup, dahil nga nakikita niyo pag sa grams siya ay hindi na siya magkakaparehas, kasi nga hindi nga magkakaparehas ang sukat ng cup. So maliwanag ba yun? So example lang po ito, tingnan nyo mabuti, example lang to. Kunwari ang nakita nyo sa recipe niya ay bread flour, tapos 1 cup ang nakalagay doon. Ngayon dahil bihira itong all purpose ay meron, kahit saan ito meron, ang gagamitin nyo ngayon all purpose. Ngayon 1 cup din ang nakita nyo, so 1 cup din ito, so 1 cup din dito. So ibig sabihin pag nilagay nyo sa grams 150 na, so ibig sabihin mali na, tama? Eto kasi dito nga, pero konti lang naman yung diferensya niya. So maaring sobra sa tubig, maaring kulang sa tubig, so ganun lang po yun. Kaya pero pag grams ang gagamitin nyo, so automatic po ay pares po yan. So example ay 150
150 grams yung nakita nyo sa harina niya, siyempre gagayahin nyo. Kahit saan kayo dito mamili, kahit dito ka pumunta, so pares na 150 yun mga kamaster. Kaya dapat, ang gagamitin natin na matutunan ay grams po dapat. Ito, yung grams. Yan. Pag itong grams po ang gagamitin natin, so automatic po ay pare-parehas po yan. Hindi katulad nitong cup, pagdating natin dito, 140 grams, no? Maliwanag ba yun mga kamaster? So yun lang po yung gusto kong ipaliwanag at sana naintindihan nyo. Kung hindi nyo naintindihan, so hindi ko rin naintindihan eh. So basta ganun lang yun mga kamaster, pares lang yun. Basta ang payo ko sa inyo, gumamit kayo ng grams, matutunan nyo kasi napakagandang gamitin ito sa bakery. Mahalaga rin to sa bakery. So yun lang mga kamaster. So yun po yung convert ng harina natin, dahil sa totoo lang ay mahirap talagang i-convert, ay mahirap gamitin ang cup kaysa sa grams. So mas madali yung grams dahil doon tayo matututo ng tama at makakapagtimpla tayo ng maayos, lalo na kapag magtitimpla tayo ng 10 kilo ay mabilis lang natin malaman kung ilan ang asukal niya sa 1 kilo. So ito naman po yung convert ng asukal at sana panoorin nyo ng buo itong video na to para mas matutunan nyo o mas gagaling pa kayong magtimpla. So na mga kamaster, so ito yung convert ng asukal natin, So, ito yung 1/4, 55 grams. Tapos, ito naman yung 1/3, 73 grams. Tapos, ito yung kalahati. Kalahati ito kalahating cup ito. 110 grams. So, maliwanag ba yun? So, ito yung, ang convert po niya ay, sa isang cup, 220 grams. Ngayon, paano nyo nga ba malalaman? So, example, ang nakita nyo doon sa recipe niya ay, so, ang nakita nyo dun sa recipe niya ay 300. Yan. 330 grams. So, ibig sabihin, ito, pagplasin nyo lang to. Yan. Yan. So, kunwari, ang nakita nyo, ulitin ko, kunwari, ang nakita nyo sa recipe niya ay 330 grams. 30 grams yung nakita nyo. So, ito, pagplasin nyo lang tong, itong kalahating cup, tapos 1 cup. So, ibig sabihin, ang sagot dyan ay 1 cup, tapos kalahati. No? So, maliwanag ba yun mga kamaster? So, ganun lang po yung gawin nyo. So, madali lang po yun. So, ulitin ko, kunwari, ang nakita nyo sa recipe niya ay 300 grams. Ito, pagplasin nyo lang itong dalawa. So, ibig sabihin, ang sagot 1 cup at kalahati po ang tamang sagot dyan. So, maliwanag po ba yun? Screenshot nyo na lang para makita nyo yan. So, ito po yan. So, ganun lang po yun. So, yun na nga po. So, ganun lang po yung tamang pag-convert natin sa cup, sa gram. So, pasensya na kayo kung may mga mali ako dyan dahil tao lang ako nagkakamali din. At kung hindi ka nagkakamali ay congrats naman sa iyo. At panoorin nyo to. Ganun lang po kadali yung pag-convert natin ng mga sangkap natin at maraming salamat sa inyo. At doon nga pala sa mga marurunong dyan, so pahinsa na kayo dahil inumpisan natin sa una dahil kawawa naman po yung hindi marunong kung hindi matututo sa umpisa. Kaya kailangan yung mga hindi pa marunong ay matuto tayo sa umpisa, hindi yung matuto tayo sa pataas. Dapat sa baba tayo mag-umpisa. So yun lang mga kamaster at salamat nga pala kay
Sir Roel Magdaye. So salamat sa iyo sir ng panonood ng video ko. At sa pag-share ng video ko, sir, salamat sa iyo at i-share mo sa mga kaibigan mo diyan. At kung may katanungan ka sir ay walang problema, sasagutin natin yan basta kaya. So wag po kayong mayang magtanong at yun lang, maraming salamat ulit.